Alright, isang maulan na araw sa ating lahat mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa mangsulok tayo ng ating mundo, sana ay nasa mabuti tayo na kalagayan at walang sakit-sakit ang lahat. Ito po si Sir Ivan mga kababayan at welcome back dito sa ating YouTube channel. Okay, so bakit maulan Sir Ivan? Kasi nga talagang maulan eh. Actually, wala naman pong bagyo. Pero kagabi mga kababayan ko, talagang malakas yung ulan mula gabi hanggang umaga. Di ba sinasabi ko sa inyo na usually kapag umuulan to mga kababayan ko, ang lagi lang pong binabaha, yun lang pong entrance doon sa aming lugar mga kababayan. Doon lang po sa entrance. Pero ngayon, nandito na po yung baha malapit sa bahay ni Sir Ivan makabayan. Yes, malakas kasi. So sana maaksyonan ito ng taga-barangay and also ng taga-LGUs makabayan. Baka kasi ito ay mag-worse. So as early as they can, sana ito po ay titingnan po ng taga-barangay kung paano ito re-resolbahin. Lalo na yung entrance makabayan. So paano makagadaan doon si Sir Ivan? Magja-jogging pa naman ako ngayon eh. Diba? So anyways, siya nga pala, before tayo mag-start makabahan ko, syempre i-greet mo natin ng happy birthday si Sir Charlito Bungalan. Greetings from Lito Bungalan. At syempre, isyata natin at yung mga pinalangga na mga legends, ang mga senior citizens. Hello po, kumusta ang lahat? And also pasalamatan natin ang mga viewers natin na nag-like and also nag-share ng ating mga vlogs mga kabayan. So thank you so much at God bless po sa ating lahat. Okay, so start tayo. Kaninang umaga mga kabayan ko, di ba nakita natin sa balita na si PBBM very busy talaga. Tingnan nyo, Sunday na Sunday mga kabayan. Pero ngayon, nandun po si PBBM, nag-inspect siya doon sa Tuba, Benguet. Kasi nga, meron pong in-inspection doon mga kababayan ko na proyekto ng DPWH. Very busy ho. Ngayon, ang kasama po ni PBBM, si Mayor Magalong mga kabayan. So marami hong natatanong, nasaan na ba yung DPWH Secretary na si Manuel Bunuan makabayan? Mukhang yatang hindi na 'di ba sinasama ni PBBM. Na for example, doon po sa Bulacan makabayan ko, 'di ba hindi na nakita itong si Secretary Bunuan? Pati po ngayon doon sa Benguet, sa Tuba, Benguet makabayan ko, hindi rin po natin nakita itong si Bunuan. So marami pong nagtataka, marami rin pong natatanong, pinalitan na ba ni PBBM itong si Bunuan makabayan? Siya ba ay pinalitan ni Mayor Magalong? Yan po ang malaking question ngayon. So according dito sa post po ng ating kababayan and also a pro-admin supporter kababayan, kasi siya po ay taga doon. Sabi niya, magkasama ang Pangulo at si Mayor Magalong ngayong araw ng Linggo sa pag-inspeksyon ng mga DPWH projects sa Tuba, Benguet. Hindi na sinasama ni PBBM ang DPWH Secretary. Kahit nung sa Bulacan lang siya nag-inspeksyon at may na-discovery na ghost projects ay hindi rin sinasama. Senyales ba ito na tatanggalin na? Baka may magagalit na naman ng mga congressman dahil magkasama ang Pangulo at si Mayor Magalong. So yan po ngayon ang malaking palaisipan kung pinalitan na ba ni Mayor Magalong itong si DPWH Secretary si Manuel Bunuan makabayan. And also, napasalamat rin po kay PBBM itong kababayan natin kasi nga, decades na po yung problema dyan sa Tuba, Benguet makabayan ko na landslide. First time niya daw nakita na isang Pangulo na bumisita dyan makabayan. Kasi nga noon, di ba, ulit ko lang po dito na lagi kasing sinasabi ng mga DDS at saka napapakalat sila ng fake news kaya nga hindi nakikita masyado ng mamayang Pilipino kung ano talaga ang ginagawa ni PBBM. Kasi nga, yun po ay natatabunan ng fake news ng mga DDS. So ngayon, marami na hong nag-post kahit hindi ho mga Marcos supporter, kahit hindi ho mga pro-admin supporter, napopost na rin, nakikita nila si PBBM na nagtatrabaho. At yan po ang maganda makabayan. So, ipapakita ko muna sa inyo itong post po ng ating kababayan tungkol dito sa problema dyan sa Kinon Road makabayan. Sabi niya, as a resident of Baguio, Benguet, I've seen Kinon Road summer landslides for decade. Paulit-ulit ang quick fixes, buwan-buwan ang repairs, pero ngayon na ako nakakita ng Pangulo na personal na tumingin sa sitwasyon. Decades of landslide, decades of quick fixes, ngayon lang may leader na talagang pumunta.
PBBM is pushing for real, lasting solutions for us for good. O diba, good news sa makabayan kasi nga nakikita na ho ng taong bayan na talagang natatrabaho ang ating Pangulo. Hindi man ito nakikita sa mga DDS, pero at least tayo po mga mamayang Pilipino nakikita ho natin. Magtatanong tayo sa mga DDS, kumusta nga pala itong si Sara Duterte? Nasaan siya ngayon? O diba? Alam niyo ba mga kababayan ko, kanina kasi nakita ko doon sa personal account ni Sara Duterte, yung Inday Sara Duterte Official, kasi meron siyang post doon, siya ay nag-vlog lang mga kababayan. At saka nakakatawa, kasi ang kanyang vlog talagang parang sinto-sinto talaga parang hindi siya busy presidente mga kababayan. So ito po muna, ipapakita ko sa inyo ang kanyang ginawa kanina. For more details, let's watch this. Hoy! Mga hater ni Alvin, mga trolls. Wow! Alo, naakoy tanawa. Oh, nung dali. Itagaan ko ang years. Thank you. Diba? Parang bata talaga Imbes na magtrabaho tong babaeng ito, grabe talaga mag-vlog lang mga kababayan, diba? Hindi ba siya naawa sa ating presidente? Si PBBM busy. Tingnan nyo, Sunday na Sunday mga kababayan, na instead po ang kanyang kasama ang kanyang pamilya kasi nga Sunday for family yan. Pero pinili ni PBBM na siya po ay magtrabaho mga kababayan. Pero itong si Vice Presidente Sara Duterte ay nag-vlog lang mga kababayan. And also, pinuntahan ko doon ang kanyang isa na account mga kababayan, nandun pala ito umattend po sa isang event na kung saan kumustahan daw sa Kadayawan. Kasama niya yung mga Davao City Councilor mga kababayan. O diba? Siyempre kanya mga kakulto. Kasama niya sa party mga kababayan. Tas dito pa, this is 22 hours, sabi dito, panagsadya sa Kadayawan, Blue Post Boiling Crabs and Shrimps sa Davao City. So yan lang po ang kanyang inatinan mga kababayan. Na imbes siya ay bibisita doon or bibisitahin niya yung mga biktima or naepektuhan ng baha mga kababayan. 'Di ba? Iba ang kanyang pinuntahan, yung kanyang mga kakulto mga kababayan. Siyempre yung mga oto-oto na mga supporters niya at saka yung mga gonggong na mga tauhan niya dyan sa Davao City ang kanyang binisita lang. Pero yung mga naepektuhan po ng kalamidad, yung mga naepektuhan po ng baha at saka biktima ng baha mga kababayan, wala siyang binisita kahit isa. I challenge you mga DDS, tingnan nyo ang account ni Sara Duterte, yung sa OBP, and also yung isa sa kanyang personal account na Inday Sara Duterte, wala kayong nakita doon na meron siyang binisita na biktima ng baha. Alam natin, binaha po yung Davao City mga kababayan. Diba? Hanggang ngayon, grabe pa rin ho yung baha doon sa Davao City, pero hindi niya binisita mga kababayan. Iba ang kanyang binisita. Gusto nyo ba na ganyan ang maging presidente mga DDS? Gunggong talaga Walang malasakit ho sa taong bayan. Meron lang ho siyang malasakit doon lang po sa kanya mga oto-oto na mga followers. So ngayon mga kababayan ko, ipapakita ko muna sa inyo yung trinabaho ni PBBM doon sa Benguet. For more details, let's watch this. Effect on businesses. Because of this, because nagsara ito, hindi na magamit ito, in terms of business, 30%, 35%, I think it's the number, 35% kaagad ng kanilang hanapbuhay ay nawala dahil dito. So it is not only the damage, the physical damage that we can see, but it is also the damage to the economy. It is also the damage to the people's livelihood. Naghahanap buhay lang naman itong mga taong ito, tinanggal sa kanila 35% ng kanilang hanap buhay para ipulsa ang pera ng gobyerno. Kaya naman, hindi kayo magtataka that there's one thing I will not leave this office until I fix this. This is it. This is one of those things. So, very, very clear. Here we go again. Ang ano na tayo, pang-lima na yata nating inspection ito. And it's always the same. Now, we will go to the next side. Yun naman, yung rock netting. Yung tinatawag na rock netting. Kung makita ninyo, may mga netting na dinalagay sa, unang-una,
Because napaka-notorious ng rock netting to as a corruption, pinagbawal na ang rock netting. So, pero ginawa pa rin. Bawal na yan eh. Pero ginawa pa rin. Bukod pa doon, kilala ko ang supplier ng rock netting. Ang presyo ng rock netting is 3,200 pesos. Ang chinarge sa gobyerno is more than 12,000 pesos. So, times 4. Times 4. So, 75% ng kontrata kinikbak. So, that's the situation we are facing. Kaya't malala ito. The other item that I have begun to learn from the LGUs, hindi na lang nandyan yung LGU na nakapantay. But the LGUs are all complaining. Dati, ang sistema, pagka may project sa isang lugar, halimbawa, mayor ako, na may project ng DPWH o contractor doon sa lugar ko, magkukonsulta sa local government. Hindi lang, pag malaking project, hinihiring yan from barangay to municipal to province. Walang ganon. Walang ganon na ginawa dito sa Cavite. Eto pa, kapag tapos na raw yung project, dati, yung gobernador ko, may acceptance ng local government. Sasabihin ng local government, okay, maayos yung inyong ginawa. Tinanggal na yun. Kaya hindi makapag-inspection sila, pero wala na silang magawa. Inspeksyonin nila, sasabihin nila, hindi magandang pagkaayos, pagkagawa, hindi sapat, o mahina, o whatever. Wala nang magawa yung local government executive. So, tinanggal yung SOP na yun. That SOP is that before you release the project to the local government, kailangan tanggapin ng local government. And that's something that we will reinstitute. Yun ang ibapalit natin. Because the local government, alam niyo naman ako, patagal ko na sinasabi. Because of my experience as governor, ang local government, wala kaming ginawa, kundi araw-araw, tinitignan, ini-inspection namin lahat yan. Hindi yung minsanan. Every single day, we walk around, we go around, we hear reports from ordinary people, hindi yung mga opisyal, but ordinary people. And kaya na sila yung nakakaalam. That's why that acceptance is so important. And that's what we are going to use. And that's going to be one of the measures that we think. Buti na lang no na meron tayong presidente mga kababayan ko na merong malasakit sa taong bayan. Tingnan nyo, yung DPWH mga kababayan, kaya nga magiging busog-lusog sila dyan. Kasi nga, di ba, sinabi po ni PBM, kung magkano yung original price po dyan sa market mga kababayan ko, for example, 3,000 daw. Pero kapag nandyan na po yung siyempre yung bidding, nandyan na po yung agreement between po sa isang official dyan sa DPWH makahabayan at saka kausap niya yung contractor, siyempre papatungan yan ng mas malaki makahabayan. Sabi ni BBM, 3,000 pesos daw yung original price. Ginawang 12,000 makahabayan. Diba? So malaki yung patong. Kaya nga palaging busog-lusog ang mga DPWH officials o yung mga district engineers makahabayan ko dyan sa DPWH. Dapat sila ay pananagutin makahabayan. Sabi ni PBM, bago matapos ang kanyang termino or hindi siya alis sa kanyang pwesto hanggat hindi ito maaayos makahabayan. Ang ibig na sabihin, hindi siya alis sa kanyang posisyon, sa kanyang pwesto hanggat hindi mapapanagot itong mga korap na opisyal at itong mga korap na mga contractors makahabayan. At yan po ang maganda. Babalikan natin itong si Sarah mga kababayan. So, doon po sa kanya sinabi, I am very sure na narinig niyo na po yung sinabi niya makahabayan ko kasi nga ito yung nabalita, this is almost 2 days ago yata. Yung tungkol doon sa kanya sinabi na amoy alak daw si PBM umaga pa mga kababayan. Diba sabi niya, nung time na siya ay nag-resign bilang Deputy Secretary mga kababayan ko, pumunta daw siya ng Malacanang 10:30 a.m. in the morning.
10:30 AM pa lang in the morning, amoy alak na daw si PBM. Tapos sabi niya kung siya daw yung maghuhula, para daw amoy whiskey or ano makabayan. Whiskey or wine ba kanya sinabi. Pero hindi siya siguro makabayan. So para maintindihan natin, ipaparinig ko muna sa inyo at saka i-recap natin makabayan kung ano ang sinabi ni Sara Duterte, and after that, i-debunk natin siya. Banat ng palasyo sa sinabi ni Vice President Sara Duterte na napag-iiwanan na raw ang edukasyon sa Pilipinas. Nagre-reflect lamang na bilang siya ay naging DepEd Secretary ay a complete failure. Ang bise, ano raw hugot ng komentong complete failure. Nung nag-resign nga raw siya ay pinigilan pa siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ang matindi pa, amoy alak pangaraw ang Pangulo nung nag-usap sila sa palasyo noong June 19, 2024. Pag-alis ko, nagbeso-beso siya sa akin. This was 10:25 or 10:30 in the morning. Kung ako ang pahulain, kung ano yung alak na yon, whiskey. Kung hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Okay, so sinungaling mga kababayan. Tapos sabi ba niya kung siya daw yung pahulain para daw whiskey. Para lang daw whiskey mga kababayan. So hindi siya sigurado. Malamang sa malamang, ang kanyang naamoy kay PBM, yun ay mouthwash mga kababayan. Kasi nga diba yung mouthwash, may pagkahalintulad talaga sa amoy ng whiskey mga kababayan. Meron ganyan ho. Diba? I-check nyo lang po yung ibang mga flavor. Meron ganyan kasi na parang whiskey amoyin yung mouthwash mga kababayan. Malamang yun po ang kanyang naamoy. Tapos itong si PBM, maaga ho yang gumigising mga kababayan. Kung umiinom si PBM, tapos sabi niya amoy alak na daw umaga pa, malamang itong si PBM, hindi ito gigising ng maaga. According po sa taga Malacanang, maagang gumigising itong si PBM. Mas maaga pa ho yan sa mga reporter mga kababayan. Babalikan natin kaya sinabi. Nung siya daw ay nag-resign makabayan ko na nung time po that is June 19, 2024 if I'm not mistaken, sabi niya 10:30 AM daw siyang pumunta doon sa Malacanang para siya mag-resign makabayan. Sabi ho ng Malacanang, according po doon sa logbook, actually hindi logbook yan kasi kapag pupunta ka ng Malacanang mga kababayan ko, hindi logbook yan, kundi QR mga kababayan. Yes, nakapunta ba ako ng Malacanang? QR ang ginagamit doon, hindi po yung logbook mga kababayan. So doon po sa data, makikita ho yan, according po kay Garfield mga kababayan, na itong si Sara Duterte, siya ay pumunta ng Malacanang 2:21 yata yun ng oras sa hapon mga kababayan, if I'm not mistaken. 2:21 or something, 2:30 na oras. Basta hapon siya pumunta doon mga kababayan, hindi umaga. According po sa data na nandun sa Malacanang. According po yan ni Garfield mga kababayan. Hapon pumunta ito si Sara doon sa palasyo. Ngayon, para i-confirm natin ang sinabi ni Chiloy Garfield mga kababayan ko na hapon daw nagkita si Sara Duterte at saka si PBM para siya ay magtender na kanyang resignation, titingnan natin ang event ni PBM. Nung pinuntahan ko po yung RTBM mga kababayan ko, meron hong meeting si PBM sa mga private sector, yung PSAC mga kababayan. So that is June 19, 2024. At nang tinignan ko po, ang timestamp ng post na yan mga kababayan ko, umaga. Ang ibig sabihin, umaga ang meeting ni PBM, kasama niya ang taga-private sector. At ang sinabi ni Sara Duterte na siya daw nakikipagkita kay PBM para siya magtender ng kanyang resignation 10:30 daw ng umaga. Yun ay fake news mga kababayan. Yun lang po ay gawa-gawa ni Sara Duterte. So totoo ang sinabi ni Chiloy Garfield na 2:21 in the afternoon nakikipagkita si Sara dito kay PBM base sa timestamp ng Malacanang mga kababayan. O di ba? Hindi makakalusot itong si Sara Duterte. Siya po isang malaking sinungaling mga kababayan. Babalikan rin po natin sinabi ni Sara na bakit daw, siya po ay nagtataka kung bakit daw naging complete failure ang kanyang pagiging Defense Secretary, isamantalang nung siya daw ay nagtender ng kanyang resignation, siya daw ay pinigilan ni PBM. Nagkipagbiso-biso at siya daw ay iniferan ng ibang posisyon mga kababayan.
hindi niya naintindihan mga kababayan. Kaya nga si Sara Duterte, siya ay inofira ng ibang posisyon kasi nakita ni PBBM at ng taong bayan na siya ay walang kwenta, siya ay isang incompetent na bilang isang DepEd Secretary mga kababayan. Not just incompetent, siya rin po ay corrupt. Kaya siya inofira ng ibang posisyon kasi wala siyang kwenta mga DDS. Hindi naintindihan yon ni Sara Duterte. Correct I'm wrong. O di ba? Gunggong kasi itong si Sara Macabay, no? Parang sinto-sinto talaga eh. Kasi siya ngayon ay nagpanik. Lahat ng mga DDS nagpanik. Pamilya Duterte, nagpapanik mga kababayan. Kasi nga wala na silang magawa dito sa kaso ni Digong, kundi talagang mabubulok ho yan doon sa kulungan mga kababayan. Lalo na umatras ngayon na withdraw itong si Kaufman doon sa kanyang i-final na disqualification doon sa isang ICC prosecutor mga kababayan. Yes, umatras po. Diba DDS? Sabi niya inatras daw. Pero ang totoo yung mga kababayan, talagang bigo ang kanyang file, ang kanyang i-final po na kaso na disqualification doon sa isang ICC prosecutor. Hindi yun withdraw, kundi talagang merong desisyon mga kababayan na hindi siya nanalo. Hindi siya nagtagumpay. Mas lalong kawawa ngayon itong si Digong mga kababayan. So anyways, before tayo mag-jump sa ating next topic mga kababayan ko, syempre pasalamatan muna natin ang ating mga viewers na may maraming comment dyan sa baba sa ating comment section, ang ating top 5 commenters. At nandyan sa ating listahan, nanguna si Sampagita. Mayroon siyang 15 na mga comments. Nandyan rin si Robel Ferrer Official. Mayroon siyang 46 na mga comments. Nandyan rin si Alex Hernandez. Mayroon siyang 31 na mga comments. Jen Mirafuentes. Mayroon siyang 22 na mga comments. At nandyan rin si Enes Santa. Mayroon siyang 21. Lahat ng mga comments. So again, thank you so much sa ating top 5 commenters. And also, syempre, sa ating po mga kababayan na mga nag-comment dyan sa ating comment section. Thank you so much. At syempre, i-greet natin ating mga suki, mga early birds. Yun ang una sa pag-comment dyan sa baba sa ating comment section. Nandyan sila si Ninita Umaling, Ange Sinol, nandyan rin si End Times Rapture, Emmy Mapalad, Mones Borromeo, nandyan rin si Juliet Sanakawa, Noel Narcida, Shirley Risman, nandyan rin si Terby, Salvacion de la Cruz, Haitsu Angelita, from Long Beach, California. I-shoutout natin si Abby Smith from Arizona, USA. Hi to Maria Maricho Frianeza or Frianes. Nandiyan rin si Nelson Sibayan from Vancouver, Canada. Jolie Picardo, Maricas Ponsiha, and hi to Lorely Bernardo. Okay. So mga kababayan ko, meron po sumabog na balita. Ano yan siya, Ivan? Ito po related dun po sa issue ni Mayor Vico Soto versus dito sa dalawang anchor / journalist / vloggers na si Julius Babaw at saka si Corina Sanchez Makabayan. Diba sila po ay pinaparinggan ni Mayor Vico Soto na daw yung pag-interview ng dalawang anchor na yon doon sa Pamilya Diskaya ay paid interview daw yun Makabayan at merong involved 10 million pesos. Yun po ang sabi ni Mayor Vico Soto. Kaya nga diba galit na galit sila si Julius at saka si Corina Makabayan. At saka siyempre ito po ay dininay ng dalawang angkor. According pa ni Corina Sanchez na daw libelous daw yung sinabi ni Mayor Vico Soto Makabayan at meron siyang plano na kakasuhan niya ng cyber libel itong si Mayor Vico Soto. Dahil po sa pasabog ni Mayor Vico Soto, maraming nakaladkad na pangalan ho ng mga journalist or halos lahat ng mga journalist Makabayan. So ngayon, nagsalita na po si Karen Dabela. Di ba kilala ho natin si Karen Dabela? Siya po ay nandiyan na po ngayon sa sa Billionario and also sa ABS-CBN Makabayan. Sabi niya na meron daw nag-offer sa kanya. Bibigyan siya ng pera kapalit po ng isang political interview Makabayan. So sa tingin ko dito, mukhang pinatotohanan ni Karen Dabela yung akusasyon ni Mayor Vico Soto doon sa interview ni Corina at saka ni Julius doon sa Pamilya Diskaya Makabayan. Sa tingin ko dito, ipinagtatanggol ni Karen Dabela itong si Mayor Vico Soto. O diba? Dito pa nga sa statement ni Karen Makabayan, totoo pala na merong ganyan. I-hire ka, interviewin mo sila, ikapalit po ng pera Makabayan. So according po sa balita,
Karen Dabela hindi pumayag sa alok na ma-interview sa kanyang vlog sina Pacifico Corley Discaya II at saka si Zara Rowena Sara Discaya. Ayon sa mga source, hindi pumayag si Karen na ma-feature ang mag-asawa sa kanyang vlog dahil kandidato sa eleksyon si Sara Discaya at that time. Pahayag ni Karen, unethical ang tumanggap ng pera lalo na sa mga political candidates. So sabi po ni Karen Dabela mga kababayan, sabi niya, absolutely. All the times that I have been offered, I've never taken a single centavo in my life because ayokong babuyin yung profesyon ko. Hindi rin naman ako rirespetuin ng ganito kung kakalat rin na ay tumanggap yan. So kahit po binabash ako, masakit yon. But no one can say, wow, bayaran yan. And you know, I'm being accused of that. That hurts me. Because you made such an effort na hindi gawin yon, tapos ayon pa ititira sa'yo. But what's important is that the Lord knows and my bosses and ABS-CBN. So sa tingin ko dito mga kababayan ko, pinaparinggan ho ni Karen Dabela ito si Julius Babaw at saka si Corina Sanchez Makabayan. O diba? So what do you think? Please comment sa baba at babasahin mamaya ni Sir Ivan. Okay? So far tayo. Naalala niyo ba mga kababayan ko itong konektadong Pinoy Bill? Itong bill na to, ito po yung magbibigay sa atin ng kaginhawaan. Kasi tayo po yung makapag-purchase at saka tayo po yung makakapag-avail na ng mas mura at mas mabilis na internet makabayan. Ito'y good news. Bakit? Naging ganap na po na batas makabayan. So according dito sa post ng Philippine Star, 30 minutes ago makabayan ko, sabi dito, just in, the konektadong Pinoy Bill has lapsed into law. Palace Police Officer Yuse Claire Castro says. O, diba? So, good news yan. Batas na makabayan. Kaya lang, meron pong ingot. Meron pong nagpapaipan makabayan. Sino si Ivan? Si Daryl Yap. Kasi according sa kanya, buksan para sa lahat. Hindi lang sa Globe at Smart. Para maging mura at mabilis ang internet. Salamat, Senator Amy Marcos. Bakit niya pinasasalamatan itong si Amy Marcos hindi naman kabilang dyan at saka wala namang papel dyan si Amy sa bill na yan makabayan. Ngayon ganap na po na batas. Walang papel dyan itong si Amy Marcos. Bakit si Ivan? Kasi ang author niyan at saka sponsor mga kababayan ko itong si Senator Alan Peter Cayetano. Ang co-sponsor at saka co-author niyan itong si Senator Grace Poe at saka si former Senator Francis Tolentino makabayan. Bakit siya pinasasalamatan ni Daryl Yap? Ano lang ba ang papel ni Amy dun mga kabayan? Ano si Ivan? Walang iba kundi nag-uupos. Ganyan naman talaga si Amy kapag meron pong magaganda na bill mga kababayan ko, talagang nag-uupos yan. Magrereklamo yan. At saka nakita pa nga natin doon sa kanyang privilege speech na mukha siyang susuporta doon sa panawagan ng PLDT at saka ng Globe mga kababayan ko kasi itong dalawang service provider na to, sila kasi nanawagan doon kay PBM na sana daw ibito ang bill na yan. Pero hindi sila pinakinggan ni PBM. Naging ganap na batas itong konektadong Pinoy Bill. Ulitin natin dito, tatarungin natin itong si Daryl Yap, ano ang papel ni Senator Amy Marcos kung bakit siya pinasasalamatan mo. Diba? Simple question yan, Daryl Yap. Gonggong diba? So anyways, before tayo mag-jump sa next topic mga kababayan ko, i-shout muna natin. Nandyan po si Tony De Los Reyes, Evelyn Garcia, Ashe, nandyan rin si Lito Bungalan, at saka shoutout daw sa Bungalan family from Barangay Kupang, Muntinlupa City. Nandyan rin si Marben Collado, si Riza Rivera from Cebu City, hi to Zinaida Sagadraga, nandyan rin si M.E., Bibok Escarlan, Jima Haikal, Michael Vinas, Roda Rara from UAE, nandyan rin si Margarita Gomez, Bert Leroy, Sandra Maranon, Pip Lil, hi to San Kapuntato Damon, Annalyn Biden, and hi to Carlos Garcia. Okay? So mga kababayan ko, ibabakita ko sa inyo ang vlog ng Big Five. Maganda po ang kanilang topic mga kababayan. For more details, let's watch this. Yung isa ngayon sa pinakamagandang proyekto ngayon ng ating gobyerno ngayon, yung sa PhilHealth. So, ngayon meron siyang 20,000 na libreng gamot sa mga kababayan natin. So, yung tawag nga dito yung YAKAP. Yaman ng Kalusugan Program. So, bale, ang mangyayari dito, no, yearly makakaroon ng libreng gamot yung mga kababayan natin.
So, ito mga kasambahay, yung mga lifetime members, no? Yung mga naguhulog. Yung solo parent, pwede kayo mag-apply dito, mga indigent, yung mga walang trabaho. Tapos pati yung mga 4Ps. Senior citizen kasama, PWD, infants, tsaka mga bata, 21 years old pababa. So, Liwanagin natin. Oo. Kung hanggang kailan, gaano katagal yung sakop ng 20,000 na ano ba yan? Ano ba tawag natin yan? yakap. Bali ito yung Yakap. Proyekto ng PhilHealth. Oo. So, bali mangyari dito, no? Syempre, hindi naman to kasi ang gusto ata ng ibang mga kababayan natin, pagpunta mo ng hospital, gamot ka agad. Hindi. May proseso to. So, syempre, kailangan mo kumonsulta. Kailangan mong bigyan ka ng gamot na wala kang sakit, di ba? So, kailangan mo kumonsulta muna Kasi, sa mga accredited. Oo, kasi akala nila, pagka ganun, hindi ho ganun ang ang serbisyo. Ito kasi insan, no, maputol muna kita, no? Kasi may mga kababayan kasi tayo na yung reklamo nila, bakit daw mayroong guarantee letter? Bakit meron parang guarantee letter? Kasi ang ibig sabihin nun, ginagaranti ka ng isang politiko na hindi ka bogus. Teka muna. Doon muna tayo sa 20,000. Sige. Ano ba 'yon? Ano ang hanggang saan ang sakop niyan? Hanggang kailan? So, yan ba kada linggo, kada buwan, kada taon? Kada taon to. So, 20,000 every So, year. kada taon ay merong ibibigay na tulong ang gobyerno na nagkakalaga ng 20,000 Through para PhilHealth. sa True PhilHealth para sa kanilang mga maintenance siguro. Siguro yung mga senior citizen Pero okay na yun kasama. kasi yung 20,000 na yun, sakto na yun sa kung may sakit ka sa high blood, sa blood pressure, tsaka sa sugar mo kang pasok na yung 20,000 na. Kung may ibang sakit, di napasok talaga. Pero kung high blood tsaka blood pressure lang naman tsaka sugar, pasok na yun. Malaking tulong na sa mga kababayan natin. Paano makiklaim? Yan. Yun. Papasok doon sa paliwanag mo kanina. So, yung una, kailangan mong kumonsulta sa accredited ng yakap. No? Tapos, yun na. So, reresatahan ka na. Tapos, outpatient laboratory. Yan. So, kailangan ng laboratory. So, may mga accredited na hospital dito. So, kailangan nyo lang siguro magpa-register muna. So, talaga may proseso to. Hindi siya tulad ng gusto ng iba na walang proseso. Ito, mga sir, dadagdag ko lang kasi na pag-uusapan natin ng PhilHealth. No? Kasi lalong gumaganda ang... Totoo yan. Ang PhilHealth, mula nung nagkapwesto, naging presidente si Pangulong Bongbong Marcos. Ito, true story to, ha? Hindi ito kwentong kutsero o barbero. Barbero na lang Para kasi may kutsero tayong kasama. May kutsero tayo eh. Para ho sa kaalaman ho lahat ng nanonood, baka hindi nyo nalalaman or baka hindi napapaalala ho ng mga hospital. Kasi nung nakaraang September ba, October, nakumpine yung anak ko. Diba? Yan, naalala ko yan. Sa isang private hospital. Ngayon, nung magbabayad na ako ng bill, ang sabi sa akin ng cashier, sila nagpaalala eh. Para alam nyo rin ha, lahat na nanonood, importante to. Especially hindi napapaalala ng mga hospital, kayo ang magpaalala. Nung magbabayad na ako ng bill, tinanong ako nung kahera kung member ako ng PhilHealth. Sabi ko, member ako ng PhilHealth. Pero matagal na hindi nahuhulugan kasi hindi na ako nagtatrabaho bilang private employee. Employee. Matagal na, ilang taon na sabi ko. Sabi niya, okay lang yun sir. Basta miyembro ka ng PhilHealth. Kahit wala ka nga naging trabaho, basta meron kang PhilHealth number. Ang gagawin mo lang sir, punta ka ng Bayad Center. I-update mo. Sa lahat ng Bayad Center. Magbayad ka ng 3 buwan. Ngayon, yung 3 buwan na yun, 500 bawat isang buwan. Bali, 1.5 binayaran ko sa Bayad Center. Pagkabayad ko, alam nila alam nung taga-Bayad Center dinala ko ngayon, bumalik ako sa kahera ng hospital. Yung binigay kong resibo na 1.5 na 3 buwan, ang nakaltas doon sa bill ng anak ko, 20,000. Laking bagay. Kaya maganda nalalaman niya kasi baka hindi mo napapaalala ng mga hospital, nakakalimot. Dahil minsan may mga dati may mga nakakausap ko sa hospital, mga tulunggis Hindi lang napapaalala yung programa ng gobyerno nagkukulang sila O ngayon alam nyo na.
Kaya pag na-combine yung mga mahal nyo sa buhay, napanood ko kay Chris Ulo, yung vlogger. Ba't di nyo pinapaalala? Member ako ng PhilHealth, may number ako. Baka pwede kong Tsaka diba? idadagdag ko lang din doon, no? Kung ikukumpara natin yung PhilHealth 10 years before, sobrang laki ng nagbago. Kasi for example, kasi sa di na nakakaalam, may may CKD ako stage 5 10 years before, syempre, panahon pa ni Pino yan. Pino yun. So, yung CKD kasi yun. So, ibig mo Boss, sabihin... ano yung CKD, boss? Ano yung CKD? Chronic kidney disease. Yun. So, bale, ibig sabihin, no, nung panahon kasi, nalaman ko kasi sa akin na may sakit ako 2013. So, sabi sa akin ng doktor, paghandaan mo, magda-dialysis ka na. Depende pala sa sa lifestyle ko. So, tingin ako ng magkano ba dialysis? 2013 yun, ha? So, papalo ka ng 50,000 a month. Ngayon, yung sagot ng PhilHealth lang doon, hindi siya cover ng 1 taon 6 months lang. So, ibig sabihin nun, after 6 months, problema mo na yung 50,000 pesos a month. Saan ka kukuha ng 50,000 pesos a month? O ngayon, nung pagdating ni PBBM ngayon, libre na lahat. Lahat nilibre 1 taon. Hindi lang 1 taon yung nilibre ni PBBM. Pati yung dialyzer, kasi may dialyzer yan ay yung sumasala na mismong dugo mo libre din. Tapos depende pa sa ospital, pati injection yung E14, libre din. So kung ikukumpara ko, malamang kung nag-dialysis ako nung 10 years ago, baka wala na ako ngayon. Ayun, kaya kung makukumpara ninyo, no, yung 10 years ago, top 10 palagi yung sakit sa kidney na kinamamatay ng mga tao. Nung pagpasok nung nilibre ni PBBM lahat ng 1 year, wala na sa top 10 yung kidney disease. Kasi nga afford na. Kasi lahat na nakapag-dialysis na. Libre na kasi. Afford na kasi. So ibang-iba to sa mga sinasabi ng iba na wala namang nangyari, wala namang nagbago. So ito malaking pagbabago na to. At hindi lang ako nagsabi nito, pati mismo mga kidney patient mismo. Sila mismo nakaramdam nito. Kaya lang naman nila nasasabi na wala nagbago sa Administrasyong Marcos kasi pinanonood nila, mga vlogger ngang naninira. Kaya yun lang na pick up nila. Ganun yun. Basta, di ba meron pang isang ngayon, Diba? yung ginawa ni Presidente, yung zero balance Kaya billing. at baka tirahin pa ng iba yan. Mag-headset ka si Coach. Sorry. Coach. Si Coach muna. Ayan. May sinasabi. Meron pang bagong programa nga si PBBM in partnership din with PhilHealth tsaka DOH. Yung zero balance billing. Di ba may meron yan. Recently? Wala talaga siyang binayaran. Pinakita pa ni Presidente yung papeles. Wala talaga siyang binayaran sa ospital. Pero selected hospitals yun hindi lahat yun. Hindi, kasi punta na lang sa ang pagkakaintindi kasi nilang iba kasi libre lahat na wala ka nang gagawin. Ayun na nga. Mali yung minsan pagkakaunawa ng mga kababayan natin patungkol dito sa mga proyekto na to. Wag niyo kong kakalimutan na pagka nasa gobyerno po, may mga proseso kababayan, yan. may proseso bago natin makuha yan. At syempre, mga kababayan, depende pa rin yan kung ano yung kalagayan nyo sa buhay. O dyan isa pa rin yung factor, no? Magbabase pa rin sila dyan. Kung kayo naman mga kababayan ko, meron kayong magandang trabaho, kumikita naman kayo ng higit sa tinakda na dapat tulungan ng 100%, wag niyong asahan na 100% itutulong ho sa inyo. Actually, dati nang may ganyan yung na-upgrade lang Dati na nung may tinatawag na SWA. Yung ini-interview ayan yung mga... pinalit sa ayan yung Dati na yan. Ayan yung ni-rebranding ni Bongo. Oo. Malasakit. Dati na yan yung i-interviewin ka, katayuan mo sa buhay. O may trabaho ka ba, ganito, ganyan. Kailangan indigent kasi. Kasi dati Kaya nga, coach, yung Malasakit Center na yan, matagal na yun, ni-rebrand lang ni Bongo yan Oo, correct. SWA yan sinasabi nga ni Chris dati nang may Walang pagkakaiba yan sa etong programa rin ng gobyerno sa mga may kaso. Kung ikaw may trabaho, hindi ka naman po pwedeng bibigyan ng PAW Oo. Kailangan mapapatunayan mo. Di ka makakalusot sa PAW. Oo, hindi ka makakalusot. Kasi ang mga pinagbibigyan dyan, wala talagang trabaho at walang pinagkakakitaan. At ang magpapatunay niyan, barangay sa inyo. Yan. Kung ano estado Kaya mo sa mga buhay. kababayan, sigurado ako si Boss Mike di kailangan ng niyan. Ng abogado niya sa PAW. Tsaka hindi niya kailangan zero balance billing. Si Boss Mike, hindi yan Uy, maiba tayo teka muna, ano ba next topic natin Sara. Si Sara, fake news kay PBBM, amoy alak. Ayan yung ating tinalakay kanina, di ba? Eto ngayon mga brother bago tayo talakayin yung sarili ko, ako,
talakayin natin 'tong nangyayari sa Maynila. Etong si Joel Ay, Chua, tsaka si Isko. Nako. Nako. Kayo bahala. Ano masasabi nyo diyan? Anong dyan? Sino ba isko niyan dito na vlogger? May discount yan ba dito? Wala na. Ewan ko. Hindi, akin Teka lang. lang, wait lang. Teka lang, wait lang. Sige. Magkasalita ako dyan. Di ba may sinabi ako last week? Di ba sabi ko last week na na maraming trabaho ang mayor. Sana na hindi lang puro linis kalsada. Ngayon, napatunayan na kailangan din pala ng linis estero. So, wala, lubog sa baha eh. Pero ito, pupunta tayo kay, yung kay Joel Chua. Ang sama ng timing nung away nila. Oo, Sa bagay. Kasi sila pareho. Sama ng timing nung away nila kasi binabaha ang Maynila eh. Tapos inunan nyo pa yung maaway. Alam mo ba, nang binaha pati loob ng munisipyo? Nako. Ayun na nga. 'Di ba? Sa akin lang. Total naman, dating magkaibigan, dating magkasama, dating magkaalyado. Team Lacuna yan Bakit hindi na lang kayo mag-usap ng personal at doon kayo magpaliwanagan kaysa dinadaan nyo sa social media yung mga tao na mga taga-suporta nyo na dadamay sa away ninyo. Di po ba? Para sa akin, bilang dating magkasama, mag-usap na lang kayo ng personal. Huwag na yung magla-live yung isa. Magpapasaring yung isa rin din sa live. Magla-live din yung isa. Ganun din yung isa. Magmumura yung isa. Magmumura din yung isa. Hindi na makakatulong yan sa marami nating mga kababayan. Hindi ho yan public service. Oo, marites na po yan. Na yung mga tao nangingi ano ka ngayon? Nangingi marites na rin ngayon, saan kayo ngayon? Diba? Team Isko o Team Joel ba kayo? Ako, wala akong kinakampihan dyan. Lugi si Joel Chua sa awayan kasi si Isko may pagka-vlogger Sanay si Isko Minuto nagla-live si Chua madalang yung At saka si Isko maraming nakasunod na vlogger sa kanya. Oo, maraming maraming taga-Miron. Maraming taga-Miron si Isko. Diba? Kay Joel Chua parang sarili niya lang. lang talaga ng timing. Sorry Brad. Kasi boss Mike. Sige boss, tirahin mo na. Hindi, sama lang ng timing nila pareho. Kasi, di ba, parang yung baha kahapon sa yung away nila, saktong kung kailan kailangan ng serbisyo ng Maynila, ng mga Manileño. Sana isinantabi na lang muna nila yung idwaan nila. Magtulungan muna sila kasi binabaha kahapon ang lala hanggang tuhod, yung iba hanggang bewang. Eto pa, masakit. Biruin mo yung harap ng Senado. Yung sa Senate. Kita mo naman, ang taas ng baha, hindi mo madaanan Yung mga nagrarally doon sa labas nandun na lang sa pasilyo talaga, binaha doon sa sa harap doon sa kung saan kayo nagrarally. Ikaw, pumupunta ka ron, di ba? Doon ako lagi. Yung mismong gate na yun. Talaga? Kung saan doon dumadaan yung mga sasakyan na manggagara ng mga senador. Doon mismo. Napakaluwag nung binaha. Yung mga nagrarally doon mismo, gumilid. Pero nagtataka ako, nung last year, nung binahayan, yung nireklamo ng mga senador, kasalanan daw ng Dolomite Beach yan. Tsaka ng reclamation. Grabe. Doon naalala ko na sinabi nila yun. Last year yun, sinabi nila yun. Pero ba't ngayon parang hindi na ata kasi iba na yung naging naging narrative ngayon problema sa flood control na talaga yung narrative ngayon Alam mo, ang problema diyan sa mga proyekto, eto kung mapapansin nyo lang, kapag ka may proyekto, naglalaki ang mga pangalan ng mga politiko yung nakalagay. Hindi pa nauumpisan, may tarpaulin na. Nakapaskil yung mga mukha nila. Tapos, kapag ka nagkaroon ng problema, biglang hindi na nila alam at hindi na sila kasali dyan. Hindi naman sila tinatanong. Di ba? Hindi, kung napansin nyo lang, kasi ako napansin ko, kaya tinatanong ko sa inyo. Pero mo, hindi pa na itatayo, soon to rise. Di ba? Project buy with ganyan, with ganito. Tapos nakalagay yung pinakamalaking pangalan at mukha ng politiko. Di ba? Ang lalaki pa ng mga mukha. Ang lalaki ng mga mukha. Dapat nga binababa para makita yung laki ng mga tiyan Di ba? Parang build. Parang ganun. Ikaw talaga, naipasok mo pa. Tapos,
Hindi naalala ko kasi sa build nung panahon ni dating Pangulong Duterte. May mga vlogger talaga na naka-assign na ito po ang bagong paggawa ni ginto dating Pangulong Duterte. Wala pa kang hukay tarpaulin pa lang. Kala mo, 1 kilometro rin na paggawa Pero ang topic natin, flood control. Gusto mo pag-usapan natin niya sa isang araw maghapon. Ay, build. Diba? Kasi lalayo na naman tayo sige, diba? sige. Doon tayo sa flood control. Bakit kayong mga politiko ganun? Lalagay nyo yung mga mukha nyo, kalalaki. Hindi pa na itatayo yung proyekto, abay, nauna pa yung mga mukha nyong malalaki. Pangalan nyo, kilalaki rin Ngayong nagka-problema, bakit bigla kayong tila dumidistansya? Palusutan, hugas kamay dito. Really raw Hindi, pero sa akin, in my own opinion, di ba sabi ng presidente na na raw siya, galit. Di ba yung nangyari dun sa Baliwag, na wala talagang ginawa. Ni Hukay, walang ginawa. Yun talagang literal na ghost project. Talagang ghost project talaga. Pero matindi yun sa Baliwag. Pero Bukawi. Bukawi rin pala, Pero para sa akin, hintayin natin yung magiging resulta ng investigasyon ni PBBM. Kasi sa akin para sa akin hindi sapat yung galit ka lang. Dapat meron mapanagot talaga dito kasi matagal na yan Matagal ng issue yan Siya lang talaga umamin na may problemang ganito. Oo nga. Kaya lang kasi yung iba hindi nila maisip kung ano yung gustong iparating sa mga Pilipino ni Pangulo Hindi ba kayo magdiwang dahil nagkaroon tayo ng Pangulo na ganyan na kahit na pangit, maganda, binabalita sa atin. Speaking of ghost project, meron doon sa Sapote. Ito nabalita rin to 2.5 billion pesos. Yung pinagawa ni Mark Villar. Sa boundary ng Coastal Road, Sapote, tsaka Bacoor. 2.5 billion pesos doon nakarang araw binahanan naman. So nasaan yung 2.5 billion pesos? Senador pa ba si Villar? Mark. Senador pa. Si Mark. Kala ko. Si Mark Villar. Kala ko wala na yan kasi nung nakarang ko nakita nagsalita. Tahimik lang yan, di ba? Kailan ba ano ba taon naging senador yun? 2022. 22. Parang nakarang ko na nakita nagsalita sa senador. Tahimik lang, di ba? Kaya nga nagulat ako nung nakita ko, sabi ko, buhay pa pala to. Alam mo bakit? Buhay pa pala to tuloy. Senador pa pala to? Ang nakakatawa pa nga doon, sorry singit ako. Ang nakakatawa pa doon, minsan na nga lang magsalita, pumalya pa. Naalala niyo ito sa hearing, Sablay pa. Marcoleta. Sabi niya, dapat daw meron tayong flood control master plan. Yun. Sinabi niya yun. Tapos biglang sinabi ng Malacanang, wait lang, wala kang binibigay sa amin. So bakit ka magre-recommend ng isang bagay na ikaw mismo hindi mo ginawa? Yawn. At saka yung malupit dito, Coach, yung dating DPWH secretary na si Dave Singson. Merong binigyan ng flood control kay Mark Villar. Tinago niya lang ata tapos hindi niya implement. Hindi ako nagkakamali Nung naging presidente si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, parang naalala ko unang inappoint niya talaga sa ahensya ng gobyerno DPW si Mark Villar talaga Mark Villar talaga. Parang nung nakita niya agad umangat yung numero niya sa TV. Magiging presidente na ako. Parang inappoint niya na agad. Hindi pa nalilipat sa kanya yung kapangyarihan. Gusto niya na yata maging sekretary ng DPWH bakit kaya? Possible kaya? Tanongin aking opinion to Ito, aking opinion muna to. Tanong ko lang muna sa inyo Sa tingin nyo nag-finance kaya ng salapi nakikita sa sose yun ang mga billiard kay Digong nung nangangampanya? Nasa sose yun. Nasa sose. Minsan, ganito yan. Minsan hindi naman dinideklara yan Diba? Under the table yung mga ibang mga donasyon Underdeclared, right? Diba? Hindi talaga dinideklara yan. Lalo na kapag ka magkakilala, diba? Marami tayong alam dyan kay Villar na yan. Sa sponsor. At saka mga boss, di ba nag-recently, since pinag-uusapan yung flood control, nagba-viral din ngayon yung meron daw mahigit 300 billion na flood control scam nung panahon ni Rodrigo Duterte. Na hindi na isiwalat, hindi na imbestigahan, walang nangyari. Yun nga So, kung ikukumpara mo nga ngayon yung present administration tsaka yung previous administration, swerte tayo na nandito si President Bongbong Marcos na sinisigurado na malinis yung trabaho ng DPWH. Kasi siya mismo nag-expose Alam mo, nung panahon ni Digong, wala. Coach, madagdag ko na, buti nabanggit mo yan.
ibig mo sabihin, lumalabas, may mga lihim dati sa panahon ni Digong na ngayon lang na expose. Ngayon lang nailabas, Boss Chris. Na naitatago sa taong bayan na dapat nalalaman. Wala pa, malaki pa. Parang ano pala yan, yung pondo ng Kanino? Kay Napoles? yung pondong inilipat. Yung PDAF? Insertion. Yung nilipat ni Digong na pondo doon sa isang ahensya, tapos nagtanim siya ng mga tao niya doon yung panahon ng pandemic. Yung Department sa Parmali of ba yan? Parmali, DOH, si o Parmali. Oo. Na ngayon lang nabubuking. O di parang ganun pala. Ibig sabihin, maraming hindi alam ang taong bayan dati na ngayon lang na-expose. Ngayon, ang ginagawa lang ni Digong nung siya presidente, ang lagi niya lang pinapabango sa mata ng tao, drug war. Pero sa likod ng camera, Saka NPA. maraming mga Saka katiwalaan. NPA, boss. Oo. Droga-droga. Grabe ka talaga, Digong, ang pinagagawa mo sa Pilipinas. Kapag ka kumontra ka sa kanya, ire-red tag ka. Oo. Di ba? Dalawa lang yun Drug tagging Oo. o red Ay, tagging. ano pa pala? Coach, yung pondo pa pala ng PhilHealth na 600 billion na hindi nagalaw, na hindi na ibigyan Oo, sila hindi, no? Yun, ngayon lang din na ngayon lang din na expose yun. Noong panahon ni Digong, hindi rin, di ba? Oh. Grabe ka Marami talaga, pa kahit Digong. sa PCSO, di ba? Oo. Dami ring Si na-expose. Garma, na. naging showtime, ngayon lang din na-announce. Oo, talaga ba? Showtime ni Digong si Garma. Ngayon lang din na-expose. Talaga ba yan? Hindi ba chismis yan? Grabe talaga to si Digong. Chismis lang yata yun Sabi na naman tulpo Bossing, disclaimer muna tayo. Disclaimer tayo. Ay, disclaimer lang po, ang sinabi ko hindi kami nagsabi si Ramon Tulpo. Galing sa kanya yan. Okay. Marami pa namang iba, di ba? Tulad yan, kung maghuhungkatan ng mga korupsyon, tulad ni Sara, inimbak yung mga gadget, laptop, at marami pang iba na dapat pinamahagi sa mga Ay, sa mag-aaral warehouse. o sa warehouse. Sa warehouse. Nabulok. Nabulok din yung mga pagkain, yung mga Nutriban, di ba? Grabe. Yung Nutriban alam mo, Boss Mike. may tumawag sa Sorry, akin. Boss Mike. Ano Coach? Sige, Boss Mike. Tapos May tumawag sa akin na grabe daw yung hanggang sa ngayon, mula kay Sara, hanggang sa ngayon nangyayari. Dahil naging kultura diyan sa DepEd, may nagsabi sa akin na isang na contractor diyan sa DepEd. Kala ko dati mong ex. Tay tayo dyan. Contractor na. Contractor, Okay, banat. na yung Nutriban nananawagan ako kay Anggara, Secretary Anggara, aksyonan mo. Baka magaya ka sa DPWH. Yung kanyang district engineer nakikiparty kay Villanueva. Baka yung mga direktor na mga mga diyan sa DepEd, kung saan mga rehiyon nandoon sila, alamin mo. Baka mamaya yung Nutriban kinakatkong na at yung dati na itsura, bigat at lasa ay nasasakripisyo dahil sa korupsyon nila. Nako, alamin mo yan dahil mismong isang contractor ninyo ang nagsiwalat sa akin. Di ba? Grabe, no? Ito pa. Yung Nutriban, teka muna, sisingit ko pa. Di ba nabulok yung Nutriban? Yung mga tinapay. Yun nga, sabi pa ni BP Sara, hindi raw siya failure. Yun lang doon lang sa Nutriban, failure ka na Baka kasi kumakain siya ng panis. Kaya nga sabi ko, ano kaya pagkakaunawa niya doon sa failure, Hindi pa pala failure. Baka kumakain ng panis ng Nutriban si Sara, kaya sinabi niya hindi siya failure. Pero alam nyo, vlogger na ngayon. Parang pinyol yan Mas makapinyol doon. Vlogger na raw si Sara. Vlogger na. Biruin mo nagbablog sa may sa Basta upuan. Hindi. Sa ibang bansa. Meron kayong hindi alam Sa Paris yata yun. Ito nag-vlog ba naman, binibidyo. Hinahanap si Kitty, pumasok sa CR, binidyo yung mga nandoon, mga babae sa loob. Nako po. Bawal yun Di ba? Privacy yun, CR yun. Naka-live yun? Naka-live! Binibidyo ni
BP, ang galing ng pagkaka-vlog mo, Ron. Meron nun? Ibig sabihin, Meron nun? abogado. Meron nga nun? Oo, Trending ba? Nag-trending na? meron. Ibig sabihin, abogado, vice president, ganun galawan. Oo. Abay, may tama talaga. May tama yung sinasabi niya. May tama talaga eh. Meron pa. Isang vlog yun. Meron pang isang vlog. Oo. Habang inahanap niya, abay binabanggit yung mawalang galang na ho siya mga naghahaponan, nagagaan at mga nananghalian yung dumi. Oo. Sabi, na paano ko ba sasabihin ito? Sabi ni Jebs. yung libang. Alam naman natin, di ba? Sa mga Bisaya pagka nasaan na si Sarah, kanina pa nalilibang. Parang sa ating kasi, di ba? Parang kanina pa na ebs, ganon kanina pa na ganon kasi ang pangit pag sinabi mong di ba? Pangit yun. Alam naman siguro ng mga manonood kung ano ibig sabihin doon. Pero mo yung binablog. Mapanood nga yan. Di ko hanggang nga makarating doon sa CR. Matindi talaga, Tawa nga ako ng tawa nung napanood ko yan. Meron pala nun? Ibang klase. Vlogger na yung vice presidente. Vice president, abogado, ganun galawan, parang tambay lang sa... Alam niyo, yung dyan, yung naisip talaga ako, sa ganyang attitude ni Sarah, anong klaseng critical thinking meron yung mga supporter niya, na hanggang ngayon, nagasuporta pa rin niya. Yung supporta pa rin sa mga Duterte. Hindi pa nila naisip na isipin niyo pag yan naging presidente yan tulad ng gusto nila, ayan ang iharap natin sa buong mundo na, kasi pag presidente ka, ikaw yung representative na Pilipinas O ito, Pilipinas, si Sarah. Ano gagawin yan dyan? Di ba? Ito nga yung sinasabi ko sa'yo kanina pa. Itong mga tagasunod ng mga Duterte, sabihin na natin, itong mga ito, kung ano lang yung sabihin nila, yun na lang yung paniniwalaan nila. Hindi na nga sila mag-google, hindi na magre-research, tulad ng sinabi mo kanina. Dahil kung ano yung sinabi nila, yun na lang talaga paniniwalaan at susundin pa. Hindi lang paniniwalaan, susundin pa nila. Tsaka pilosopo yung mga yan, kasi minsan wala akong magawa minsan sa bahay. Umiepal ako sa mga TikTok. Bakit ako sa mga TikTok live? Subukan yung i-research yung ganito. Utusan mo pa kami mag-research? Ganun sila. Ibang klase talaga itong mga to. Wala nang tama't mali sa mga to. Wala na. Diba? Basta ang tama sa kanila, mga Duterte, wala na. Tayo naman kasi, di ba tayo, alam naman natin na taga-suporta tayo ni Presidente Bongbong Marcos. Ako sinasabi ko, pag may maling presidente, basta polisiya yan, tsaka critical, yung maayos naman na pagbatikos, okay yan. Walang problema batikosin yung presidente. Oo naman. Okay yan, kasi walang perfectong gobyerno. Sa buong mundo, walang perfectong Bibigyan gobyerno. kita ng halimbawa. Okay, yung pagkakaiba ng sumusuporta kay Pangulong sige. Bongbong at saka sa mga Duterte. Yung jet ski holiday ni Vice Ganda. Sa pa yan. Abay, binanatan din naman si Pangulo doon. Hinawakan yung mukha at binaling-baling. Tumawalan tayo Tinawanan lang natin. Hindi naman tayo nag-react. Yun namang ginamit doon kay dating Pangulong Duterte. Abay, sabi, binastos daw. Yun hindi naman galing kay Vice Ganda, kundi galing mismo yun kay dating Pangulong Duterte. Yung salita na mag-jet ski ako. At itatayo ko yung ating bandila. Di ba? May sila matanda na raw si Digong, ba't ginaganon pa? Pero, nung si Digong minura ang Diyos, minura si Pope, pumalakpak sila. Pumalakpak pa. Matitindi nga yung mga DDS. Anyways, ayan na nga. Okay, so kasama rin natin, nandyan po si Ninita Umale, Ginaraw Nadnani, nandyan rin si Tatay Pisok Vlog, Hatso Hilda Baldobido Pita, nandyan rin si Meggy Bu, Marcos Hernandez from North Carolina, USA, isyadat natin si Jeco Jerry Cabreros, Nida Ichaka, Lolet E. Guerrero, Hatso Gorgunya Angala, nandyan rin si Eva Teria Fel, Hatso Rica Noses, Amparo Carpiusan, kasama rin natin si Percy Shalana, Anabil Huson, Jaime Ignacio, nandyan rin si Merna Borromeo, Joji Galien, isyadat natin si Elmer Pinaranda, Mones Doctolero, Nelson Carabana, Yam Urale, Hatsu Mins Niyaka Nolpes, Nomeriano Lopez, Sonia Hasigawa, Marilo Bidnarik, Gareth Batarina, Hatsu JRN, Bart Bartolome, Daniel Galarpes,
Edwin Santos, Faye Musquila, Lorna O. Villanueva. Hi to Roros Pop, Apple Nas, Mary Red, Alan Reyes, and hi to Anjang Aison. Okay, so mga kababayan ko, yan natin manakalap ng mga balita ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din na mag-subscribe. Again, maraming salamat sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tatapusin ang ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Ama, sa aking pinagdaraanan sa araw na ito, bigyan mo po sana ako ng tiyaga. Kapag gusto kong sumuko, tulungan mo po akong magpatuloy. Kapag ang mga bagay ay taliwas sa akin, pakiusap na bigyan ako ng pananampalataya. Pakiusap na bigyan mo po ako ng lakas ng loob na gawin ang anumang kailangan kong gawin. Idinadalangin ko ito sa pangalan natin Panginoong Jesucristo. Amen. So maraming salamat mga kababayan, and I hope to see you again on my next video. Bawat hakbang tinik ang iyong daan. Sa sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Agilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat ng dusa. Matatag ka, hindi gaya ng iba. Ngunit kahit sugatan, kahit lumuluha, iniisip mo pa din kapakanan ng iba. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Sa laot ng unos, ikaw ay nag-iisa. Iba'y nagbubunyi sa iyong pagdurusa. Ngunit lahat ngayon ay malinaw na. Katulong mo ang Diyos, nag-iba sila. Ipinaglaban mo ang lahing sinumpaan. Nagkalat peking balita sa mamayan. Binabaliktad nila ang katotohanan, pero hindi na naig ang kanilang kadiliman. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalistang hanggang dulo ay nandyan. Kasama mo kami sa lungkot mo at saya. Pagkat Pilipinas, ikaw ang pag-asa. Iginuhit ng kasaysayan ng pangalan mong dalisay. Ngunit bakit tila nais kang burahin at siapolakay? Sa iyong mga mata, may luha ng matinding pagdurusa. Ngunit sa puso mo, bayan pa din ang inuuna. Bongbong, hindi ka kailanman iiwan. Loyalista hanggang dulo
sariling bayan, ika'y hinusgahan. Ika'y siniraan ng ganit sa kapangyarihan. Hagilang nagnakaw ng pera ng taong bayan. Pinapasan mong lahat